dito sa Manila Northport ay merong, to be exact, around 160 stranded passengers. Karamihan sa mga nandito ngayon ay nandito simula pa noong Tuesday dahil nung Monday pa nga lang ay nag-cancel na ng mga trips going to different places dahil nga sa lakas ng alon sa dagat. So marami dito ay pinili na dito na lang muna mamalagi kaysa bumalik sila doon sa pinanggalingan nila kasi malakas ang hangin, malakas ang ulan, mapapagastos pa ulit sila. So might as well dito na nga lang magstay sa ngayon. Pero wala pa rin maipromise sa kanila kung kailan yung biyahe. Pero ang sabi raw ng mga taga Philippine Ports Authority sa mga nandito ngayon, as soon as mabigyan ng go signal ng Philippine Coast Guard na makapaglayag yung mga barko, pwedeng makaalis na yung mga nandito. Mase. Paano yung mga pagkain nila, GDP? Kasi yun ang concern ng Philippine Ports Authority, I think that was yesterday, nung sinabi nila kay PBBM, na yung mga pinapakain nila sa stranded passengers from their own pocket na kasi hindi naman sila pwede mag-provide ng pagkain kasi makukuha sila. Paano yung food ng mga stranded? Tama yan. Kanina nga naikwento sa atin ng isang official na nakausap natin na out of pocket nga nila yung hot meals na ipinoprovide sa mga nandito sa ngayon. So, I don't know kung hanggang gaano ka-sustainable ito pero sa ngayon ito yung umiiral na sistema dito, Mase. So ibig sabihin hanggang ngayon wala pa rin pinapadala na pagkain yung DSWD sa kanila because that was the promise made yesterday by DSWD. Oo, Mase. Sa ngayon, ay wala pa tayong nakikitang mga staff ng DSWD dito para mamigay ng pagkain. At yun nga, sabi nga nung nakausap natin kanina lang, yung pinaprovide nila na hot meals, yun pa rin galing sa kanilang mga bulsa. Pero Mase. kung wala mang pinoprovide na hot meals, meron ba naman na Maibilan. kahit bukas na kainan, May tindahan maibilan ba yung dyan? mga pasahero? Alam mo, iniisip ko nga rin kung saan sila bibili ng pagkain dito kasi yung isang bukas na tindahan lang dito yung cafe na syempre medyo pricey kasi cafe nga siya talaga. Wala ko nakikitang ibang bilihan ng pagkain dito aside from that unless pinapayagan silang lumabas ng premises ng Manila Northport Terminal at doon sila makakahanap ng mga kainan. Pero otherwise kung dito lang din sa loob ng terminal wala kang mabibilhan other than the pricey cafe dito. Pwede ba magpa-deliver na lang sa Grab? Pwede naman Tito Manny, kaya lang yun nga. Ganun din, hindi medyo niyan. mahal. O siguro kung magpupul sila ng kanilang resources, mas ano yan. Oo. Oh, Pero okay. usually Yes, kasi yes, yes. pag umuulan, takot din yung mga riders. Ayan, Maraming isa pa. humihindi. Oo. Lalo pag ganito. Ulan lang yun Correct. usually na malakas. Oo. Ito, bagyo po tayo ngayon. So mahirap din. Gerard, yung hindi ko alam kung alam mo ito, pero yung port operations, well, obviously ngayon walang operations, pero pagkatapos nitong bagyo, pag medyo okay na yung panahon, agad-agad bang makabalik yung operations o meron bang na damage, na apektuhan dyan? How soon can they get back to normal operations? Good question, Chiki. Mukhang as soon as mapayagan ng Philippine Coast Guard na makabiyahe yung mga vapor natin, pwedeng magbalik operasyon agad yung mga terminal natin, particularly dito sa Manila Northport kasi wala namang na-damage, thank God. Pero alam mo, nabanggit din lang yan yung possible na damage. Kaya rin nandito sa labas itong mga stranded passenger kasi kung papapasukin daw doon sa loob ng terminal, yung ceiling daw doon kasi ay made of glass. So in case na magkaroon ng napakalakas na hangin o merong debris na tumama doon sa glass, medyo delikado. Kaya dito rin sila ipinuwesto dito sa katapat na para siyang holding area ng mga pasahero. Tapos doon sa mismong holding area, mas exposed sila sa elements. So pinalipat sila dito sa parang baggage area. So mas secured sila dito compared doon sa labas. Di mabubo. Oo. Pero sabi mo nga, GDP, Tuesday pa nandyan yung mga passengers. Alam mo, nagpo-wonder ako paano sila nagsi-CR, paano sila nakakaligo. May enough facility ba for that? Yes, Mase, alam mo, compared dun sa mga previous nating punta dito, mas maayos na yung mga CR dito, mas maayos na rin yung facility. In fact, dito sa parang passengers holding area, meron na ngayong air-conditioned na area. Ayun. I don't know lang kung restricted sila doon or what, pero nakita natin yung CR
ang laki na ng improvement ng mga facilities dito sa Manila Northport. Kasi Wala naman ng mga barko or vessels na nandun pa sa labas. Lahat naman secured na, GDP. tama, Chiki, secured naman yung mga vessels. Although wala tayong makita from where we stand right Ay, now. low But visibility. sinabi ng PPA, so far yung incidents lang na talagang may something irregular na nangyari doon sa Batangas kung saan merong vapor na natanggalan ng anchor at medyo tumagilid at natapon yung kargang langis. Doon pa lang. So, pero dito sa Manila, everything good so far.